Si Julius Segovia. Ito Quezon City rin, Roas District. Nasa na yung binabaha ba dyan, Julius? Naku, Iga, nandito nga tayo kasalukuyan sa Rojas District. Dito pa rito sa Quezon City. Naku, lampas tao. Halos yung mga bubong na nga lang saka yung mga puno yung makikita dito sa area na ito. Nakikinig si Superintendent San Diego, no? Sige, go ahead, Julius. Yes, Igan, itong area na kinalalagyan natin, ito yung kasi yung tulay na daan papunta dun sa palabas sa E. Rodriguez sa may bahagi nga ng St. Luke's Medical Center. Ngayon, yung tulay dito sa may Rojas District, hindi mo na maaninag at halos nagpantay na nga sila ng ilog. Ang kailangan dito, Igan, sa mga oras ito, yung mga residente na iwan sa mga bubong. Ngayon, walang rescuers. Yung ilan nga sa kanila, sila na mismo yung gumawa ng paraan para makaligtas sa kanilang kinaroroonan. Nagtulong-tulong yung mga residente kung saan naglagay na nga sila ng lubid at nagtulong-tulong sila na makalabas ng kanilang mga bahay. At Igan, isa pa sa panawagan nila dito sa area, saan raw? Patayin muna yung supply ng kuryente, partikular rin sa bahagi ng Gumamela Street dito sa may Rojas District dahil nga halos lampas tao na yung baha. Tayo maswerte na pinaunlakan ng isang residente na nakatira rin dito, 4 na palapag yung kanyang gusali. Dito tayo sa rooftop. And nakikita natin yung area, halos mabura na nga yung Rojas District dahil sobrang taas ng baha, Igan. Julius, si Juanito, gusto ko lang malaman na may idea ka ba more or less kung gaano karaming residente ngayon yung nandyan sa Actually, Rojas kung nandito tayo ngayon sa rooftop, base sa nakikita ko, marami pang mga residente. Siguro, mga higit 30 po pa itong mga residente na halos mga nakahubad araw na Nasa bubungan na rin. Dito. At halata mong ginaw na ginaw dahil nga patuloy pa rin yung pagbuhos nga ng malakas na ulan, nananatili sila kunin sa kanilang mga bubong. Kaya panawagan natin sana yung mga rescuer, hanggat maaari, ma-rescue na sila dito sa may bubong nga dito sa Rojas District sa Quezon City, Connie. Sana siguro yung NDRMC, meron namang chopper, no? Mag-aerial surveillance muna tayo para malaman natin yung sakop ng tulong na maaari lang ibigay sa ating mga kababayan. Yes, so Julius, yung tubig ba dyan, biglaan lang din? O syempre, dahil na kagabi pa yung malakas talaga na ulan, ano, yung talaga matindi. Ito bang mga residenteng nandito, ito yung nagmatigas lang magstay o talagang naabutan lang ng baha? Yes, no, actually, kung may nakausap tayong ilang residente dito, yung medyo naninirahan doon sa medyo mataas na area, binabanggit na nila na kagabi pa lang daw, nagabisa naman na rin daw yung mga local officials dito, yung mga barangay officials, na lisanin na yung area. Pero hindi nga natin maiiwasan, meron pa rin tayong talaga mga kababayan na medyo may katighasan yung kanilang ulo, nanatili sa kanilang mga bahay. Ngayon nga, dahil nga sobrang lampas tao na halos yung baha, nahirapan tuloy ngayon silang lumikat. Mabilis ang pagkagat ng tubig. Kanina nagsimula tayo alas 5, nasa buong-buong lang. Mag-aalas 9 na, lagpas tao ang report ni Julius. Parang ito, dapat natututo tayo doon sa Ondoy. No? Iniisip natin parating ready na, marami nang natuto. Pero unfortunately, meron pa rin tayong mga kababayan na mukhang gusto maulit yung ganung sitwasyon dahil nandyan pa rin sila. Siguro pwede na kalimipan, medyo umayos na ba yung yung lagay ng panahon natin. Baka kanina hindi sila makalipad dahil talagang matindi ang O ikaw, ligtas ka ba sa lugar mo, Julius? Ay, naku, Igan, maswerte tayong pinaunlakan nga tayo na isang residente rito. Nasa rooftop kami. Kaya dito kami kumukuha ng video from afar. Baka masundan din kayo yung ibang kababayan natin dyan. Oo, yung pinakasitwasyon dito sa may Rojas District nga. Ito, Igan, inuulit natin ito yung area. Palabas na papunta sa E. Rodriguez. Kaya talagang binabaha tong area na ito, Igan. Okay, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Julius Segovia, Rojas District po, Quezon City. Lagpas tao ang baha.